Tanungin kita, ikaw yung magbigay ng paliwanag rito dahil kumukontra ka. Nung sila tumawid sa dagat na pula, ang mga sanggol ba Sige, iniwan basahin sa ko nga Ehipto? yung- Hindi, sagutin mo muna tanong ko. Nung sila ba tumawid, iniwan ba ang mga sanggol sa Ehipto? Sagutin mo yan. So, meron ba Para sa sanggol mga, dyan man o bata? para sa mga So, nanonood ibig ngayon, para sa mga nanonood ngayon, sagutin mo ang tanong ko for clarification dahil kumukontra ka. Nang sila ba'y Sige, tumawid sige, sa sige, dagat na pula, ang mga sanggol ba iniwan sa Ehipto? Dinala. Dinala. Sabi sa unang Korinto 10:2, silang lahat binautismon, hindi ba kasama sanggol doon? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car back, sauce in hand. Hello, sino to? Si? Hello. Hello. Ano pangalan? Ryan? Ryan. Yes. Gikilio Seton. Okay, go ahead, bro. Yes. Magtanong lang ako, bro. Go ahead. Kasi sa inyo, bro, di ba, sa doktrina po ninyo, yung bautismo ginaganap sa sanggol, di ba? Tama po ba? Yes, ginaganap sa sanggol yon. Okay. Ito ang tanong ko, bro. May mababasa ba kayo, bro, sa Biblia na ang sanggol ay binautismuhan batay sa Biblia? Ang mababasa lang sa Biblia, bro, ang binyag, ang bautismo, ang siyang ipinalit sa dating pagtutuli. Yun ang nasa Biblia. Basahin ko ha. Sa sa Epeso yata yon. Yan. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So yung dating pagtutuli, seremonyas ng pagtutuli, para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, ay kailangan kang dumaan sa seremonyas ng pagtutuli. Hindi na yan ang paraan ngayon. Hindi na pagtutuli ang seremonyas para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, kundi ang bautismo. So ang bautismo ang siyang ipinalit sa pagtutuli ayon sa Colosas 2:11-12. Ngayon, kung noong unang panahon, ang tinutuli ay 8 days old, hindi rin masama na bautismuhan ang 8 days old. Pag sinabi ng mga protestante na, sabi ni Soriano dati nung siya buhay pa, na magkakasala ka raw kapag pinabinyagan mo ang sanggol, yun ay isa lamang kasinungalingan. Bakit? Walang ni isa mang talata sa Biblia na nagsasabi, kahit pahiwatig man lang, kahit diwa man lang, na nagsasabing magkakasala kapag pinabinyagan mo ang mga sanggol. Dahil sa Biblia, ang sabi, ang bautismo ang siyang ipinalit sa dati pagtutuli. Kung dati ang tinutuli ay 8 days old, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. Okay? Brother? So, bakit po kailangan bautismuhan ang tao, bro? Bakit kailangan bautismo? Dahil sabi nga, para maging kaisa ka ng katawan ni Kristo. Yun ay nasa Galatia 3:27. 27 ba yun? 28? 27 yata yun. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo.
Kaya para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, kailangan mong ibihis si Kristo o kailangan kang tuliin sa pamamagitan ng bautismo. Dati, para maging kaanib sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. Ngayon, hindi na. Ang paraan na ngayon is bautismo na at hindi na pagtutuli. Kaya kung dati, 8 Okay. days old, pwedeng tuliin, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. So, sang-ayon ka bro sa itinuturo ng mga apostol na bago magbautismo, dapat magsisisi muna. Sa mga malalaking tao na kinausap ng mga apostol, yes. Malalaki na yun eh. Nang na-meet nila yung mismong tao, malaki na yun eh. Natural. So, Eh yung bata, hindi naman malaki yun ang na-meet ng mga apostol. O, hindi ba? Sa Israelita, sa mga Israel din, yung mga Hudiyo, dati, pag may hintil na naanib, malaking tao na ang hintil malaking tao na. Kahit anong edad pa sila, once makonvert sila sa pananampalatayang Hudiyo, tinutuli yan kahit anong edad ka pa. Ayan na. Tinutuli yan kahit anong edad ka pa. Ang reason para maging valido ang pagiging kaanib mo sa kanilang community. Para maging valido yan kahit 30 anyos ka na, kahit 40 anyos ka na. Dahil ang hintil dati, hindi naman yan tinutuli mga hintil eh. Para maging kaanib ka, kahit 50 anyos ka na, kahit 60 anyos ka na, kahit 70 anyos ka na, kahit 80 anyos ka pa, kailangan mong pagdaanan ng seremonyas ng pagtutuli. Ganun din sa bautismo. Yung na-meet ni na Pablo, malaki na yun eh, natural. Eh di malaki na siya na bautismuhan, pinangaralan bago bautismuhan, malaki na yun eh. Pero yung mga sanggol dati na 8 days old, hindi naman yung pinangaralan muna bago tuliin. Tinuli sila. Dahil ang pananampalataya ng mga magulang, naniniwala mga magulang na kapag yung anak niya tinuli, magiging kaanib yun sa bayan ng Diyos. Kaya yun ay based sa pananampalataya ng magulang. Yung mga malalaki naman, nakaharap ng mga apostol, malalaking tao na, hindi naman ang requirement ng tuli sa panahon na yon, bautismo na. Kaya sabi niya, bautismuhan sila. Pero kailangan mo nang dumaan sa katikisimo, pangangaral, bago sila tuliin dahil malaking tao na. Hindi ganyan ang proseso sa mga bata. Okay, go. So, sa madaling salita bro, hindi talaga itinuturo ng banal na kasulatan ang pagbautismo sa sanggol. Tinuturo nga. Sinabi na nga, hindi ba, bautismohan ninyo ang lahat ng tao. Tinuturo. Sa unang Korinto 10:2, binasa kayo na ni Brother John Ray kanina, unang Korinto 10:2, lahat ng mga tumawid sa dagat na pula, binautismuhan bilang mga tagasunod ni Moises. Kung yung mga maging tagasunod lang ni Moises, pati bata binautismuhan ng Panginoon mismo, how much more sa magiging alagad ni Kristo? At isa pa, wala namang talata sa Biblia na nagsasabing bawal bautismuhan ang sanggol. Ang sabi sa Biblia, ang bautismo ang siyang ipinalit sa pagtutuli. Kaya kung dati ang pagtutuli ay 8 days old, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. Okay? So, ginamit mo yung unang Korinto 10:2 na binatismuhan, yung tagasunod binatismuhan sa dagat at ulap. Yes? Kasama po ba ang sanggol dito, Brad, o hindi? Ay, kasama ang sanggol nun. Brother John Ray, anong talata ngayon sa Exodus, Brother John Ray, na kasama ang sanggol nun, Brother John Ray? 12:27 bro. 12:37. Oo. O, Dito- 12:37. sa 12:37 ng Exodo. Ito ang sinasabi. At ang angka ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot, na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. Ayun o. So, pati mga babae sa magandang Malta Biblia,
mga babae at mga bata. Kasama ang mga bata rito. Kaya nung sila'y dumaan sa dagat na pula, binautismohan sila doon, kasama ang mga bata. Alangan na ang mga bata iniwan sa Ehipto. Yung mga magulang lang ang tumawid sa dagat na pula. Ano ka ba? At saka bro Jondo, kung babasahin mo yung unang Korinto 10 bro, lahat sila binautismuhan doon, lahat eh. Yes, basahin natin yung una. Basahin mo yung unang Korinto 10, di ba lahat na sinabi? Lahat ng tumawid, di naman sinabing iilan lang ang binautismuhan, just dos. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. Sinong lahat? Yung tumawid sa dagat na pula. Alangan naman yung mga bata iniwan sa Ehipto, yung mga magulang lang tumawid doon. Ano ba naman yan? Oh, go. Okay. Yung lahat binautismuhan. So, naging tagasunod sila. Yes. Kaya ngayon tanong, paano maging tagasunod yung sanggol? Yun na nga, paglaki nun, natural, bata pa, sanggol pa lang, kinilala ng tagasunod, how much more pag lumaki na siya. So ibig sabihin ba, dyan sa talata, hindi kasama ang sanggol dyan. Kasama nga sinabi na nga lahat ng mga tumawid sa dagat na pula. Alangan naman ang sanggol iniwan sa Ehipto. Ikaw kaya tanungin ko, ang mga sanggol ba iniwan sa Ehipto, dinala nila kasama nila? Tanungin kita, ikaw yung magbigay ng paliwanag rito dahil kumukontra ka. Nung sila tumawid sa dagat na pula, ang mga sanggol ba Sige, iniwan sa basahin ko Ehipto? Hindi, sagutin mo muna tanong ko. Nung sila ba tumawid, iniwan ba ang mga sanggol sa Ehipto? Sagutin mo yan. So meron ba sanggol dyan man o bata? Para sa mga So nanonood ibig ngayon, sagutin mo ang tanong ko for clarification dahil kumukontra ka. Nang sila ba'y Sige, tumawid sige, sa dagat na pula, ang mga sanggol ba iniwan sa Ehipto? Dinala. O sabi sa unang Korinto 10:2, silang lahat binautismohan, hindi ba kasama sanggol doon? So ibig sabihin, mga Hindi sanggol ba? dyan o mga Sagutin mo bata? muna dahil kumukontra ka Sumagot na ako kanina, kumukontra ka Nung silang lahat ay binautismohan ng Panginoon, hindi ba kasama sanggol doon? Hindi ako kumontra, but kinlarify ko lang, Brad. Yung nga, kinalify nga, sinagot ko ng kanina, pati mga babae, pati mga bata, silang lahat binautismohan. Ang tanong, nasama ba ang sanggol sa lahat doon na binautismohan? Bitsa, Brad, yung katagang Hindi, nasama bata, o hindi? tumutok. Nasama o hindi? Bitsa. Silang lahat na tumawid, nasama ang sanggol doon o hindi? Kasi palagay hindi kasama. Hindi. Huwag mo sabihin palagay natin. Huwag mong ipagpalagay. Huwag mo kasi pagpalagay. lahat Daming nanonood, Sige, bro. Huwag mo pagpalagay. Be honest. Okay, Kasama ba ang sanggol doon? Kasama. O, ngayon, na sila'y binautismuhan, lahat. Itong tanong ko, bro. Yung ginamit yung katagang, yung word na bata, bro. Yung sanggol ba yun or Yes, kasama na sanggol doon. Bata Hindi. ang sanggol Hindi naman matanda ang sanggol. Bata, natural. Bata, sanggol yon. Kay bata, anong edad yan? Baka sa kanya ang bata hindi sanggol. Oh, kahit na anong edad pa yan. Ang sanggol hindi bata. Oh, ang sanggol, 75 bata years yung old sanggol. bro. Alangan na ibig sabihin, yung magmatanda. binotismo ni Felipe, bro, yung batting, bro, sanggol din yun. Ay, yung batting, hindi naman sanggol yun. Irrelevant naman yung batting dahil hindi naman sanggol yung batting. Pero yung sanggol na itinawid sa dagat na pula, kasama silang binautismohan o hindi? Yung tanong ko sa'yo, sagutin mo yon. Wala nakalagay kasi yung nakalagay, tagasunod lang. Anong walang nakalagay? Nakalagay nga, binasa kanina. Kasama mga babae at mga bata. Ang tanong ko sa'yo kanina ngayon, yung mga bata ba na isinama ng pagtawid sa dagat na pula, wala bang sanggol doon? Wala o meron? Anong talata? Yung sa 12:37 ng Exodo, nung sila ay tumawid Basahin sa ko muna. dagat na pula, ang tanong ko, meron bang Wait, mga bata doon? 12:27, 37. 37, Oo. Meron bang mga bata na kasama doon? 12:37. O, gamitin mo common sense mo, bro. Nung ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula para umalis sa Ehipto, yung kanilang mga sanggol ba isinama nila? Yes or no? 37. Let us be honest. Sa programang punto por punto, kaya napakalakas ng programang punto por punto dahil ang mga nandito, puro honest.
Dahil nandito ka ngayon, nagipagsubukan, so be honest. Yeah, tanong ko sa iyo, nung sila'y tumawid ang mga Israelita, nung sila'y tumawid sa dagat na pula, may kasama ba silang sanggol doon o wala? Sabi mo, meron. Sabi sa Biblia, silang lahat binautismuhan. Tanong, nasama ba ang sanggol sa binautismuhan o hindi? Pero bakit may nakalagay Hindi, bakit may nakalagay doon bukod ang mga bata? Sagutin mo ang tanong ko, bro. Sagutin mo ang tanong ko. Nung silang lahat na tumawid sa dagat na pula, binautismuhan, kasama ba ang sanggol doon o hindi? Kasama. O di kasama. Ayun, nasagot na ang tanong. Huwag ka na magreklamo pa. Nasagot mo ng tanong eh. Ikaw na mismo sumagot sa tanong mo ha. Yan. So ibig pala sabihin, ito palang bata, Brad. Yung Tumutok ko ito sa sanggol. mula sa pagkasanggol hanggang sa 12 years old, bata yan. Bata. Pagdating ng 13, teenager na yan. Bro John bro, may kaklaruhin lang ako bro. Kasi para sa kanya bro, yung bata, yung sanggol, parang yung bata, parang hindi kasali yung sanggol. Tanong ko sa mga kapatid, yun bang biik, hindi baboy? Siyempre. Hindi, tanong lang, ano to, logical to na question, Logical sabaga yan. analogical, to question. Para maano mo, madali mo makatch up ba na yung sanggol pala kasama ng bata. Kasi yung biik bro, wag mo sabing aso yun, baboy pa rin yun. Yes. Yung puta, wag mo sabing pusa yun, aso pa rin yun. O yung bata, yung sanggol, wag mo sabing ano yun? Ano Wag mo yun? lang, anong pwede mo itawag sa sanggol? Kung Bata. ikaw ba manganak? Kung Bata. ikaw ba manganak, Oo. sasabihin mo ba yung, halimbawa, nanganak ka na, sasabihin mo na yung, sabihin mo ba dun sa bata mong anak na sanggol mo, sabihin mo bang, ay, yung tuta ko. Kawawa naman, ang anak mo niyang Ito na lang, nasanggol. Brother John Ray. Bata pa rin yun. Ito na lang, Brother John Ray, for clarification na lang, ano? Brother, ikaw ba naniniwala na ang kailangan lang bautismuhan ay yung, yung merong pananampalataya? Naniniwala? Oo, siyempre. Ang bata ba may pananampalataya? Wala pa, kaya nga hindi batismuhan eh. Oh, okay. Ngayon, sa Biblia ba, nag-glorify mo ba ang Panginoon kung wala kang pananampalataya? Ano? Sa Biblia ba is, nag-glorify mo ba ang Panginoon kung wala kang pananampalataya? Hindi. Hindi. Ang bata ba sa Biblia, ang mga sanggol, mga infants sa Biblia, nag-glorify ba nila ang Panginoon o hindi? Hindi. Kung mabasa ko ngayon, letra por letra, minimum nagkakamali ka. Anong talata, Brad? Mateo 21:16. Nabasa mo na ito? Hindi pa. Hindi ba? Sige, basahin ko. Sige, basahin sa Mateo 21:16 ha. Ito sinabi dito. Yan. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ang sinabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Tanong ko sa iyo, nakakapagpuri ba sa Panginoon ang walang pananampalataya? Hindi, siyempre. O ngayon, ang sabi dito na ilalabas sa bibig ng mga sanggol ang pagpupuri. Tama ba to? Tama. O ngayon, then na ilalabas sa bibig ng mga sanggol ang pagpupuri, ang wagas na pagpupuri, may pananampalataya o wala? Tut. Witsa. Oh, sige, mag-isip ka muna. Mag-isip ka muna, bro. Habang dami Nakakatuwa si kapatid. Brother Jano, anong reliyon niya, Brother Jano? Anong sikta siya? Ewan ko, anong sekta to? Anong sekta ka ba, bro? Witsa. Binabasa ko kasi, inintindi ko kasi. Oh, sige, intindihin mo. Sabi to, at sinabi nila sa kanila, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. So, ano ba ito? Tinutukoy ba? Hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Oh. At ng mga sumususo ay iyong nilobos. Ibig sabihin na binabasa mo bro, yung mga sanggol nagpupuri na sa Diyos. Ang tanong ni Bro Jando, yung ba mga nagpupuri, nagpapatunay ba yan na may pananampalataya? Kasi, nakalagay diba, hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol.
Hindi. Hmm. Ano ba naman Ibig to? sabihin, hindi Mula, niya nabasa mula sa bibig ng ang mga sabi sanggol. ito ha. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa? Yung term na nabasa, sa kasulatan yan. Hindi yan sa bibig ng Kaya nga, sanggol babasahin. hindi ninyo Sa nabasa kasulatan. mula Anong sinabi ng kasulatan? sa bibig. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilobos ang pagpupuri. Anong ibig sabihin yan? Ang mga sanggol at sumususo ay nakakapagpuri na sa Panginoon. Yan ang tinutukoy ng talatang yan. Ang tanong ko sa iyo, dahil ang mga sanggol pala ay nakakapagpuri sa Panginoon, wagas pa ang kanilang pagpupuri. Oh, wagas ang kanilang pagpupuri. Tanong, may pananampalataya ba ang nakakapagpuri ng wagas? Yes or no? Yes. O yun. So, inaamin mo na ngayon na mga sanggol pala na nakakapagpuri ng wagas sa Panginoon ay may pananampalataya. Then nag-yes ka. Kasi sa amin, Brad, ang bautismo, dapat yung palataya na. Ano? Kasi sa amin, Brad, yung Hindi, dapat bautismo, hindi. dapat Sa inyo, bro, sa inyo yan. Bro, tinanong kita kanina, nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang walang pananampalataya? Ang sabi mo, hindi. Ngayon, ang sanggol, nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri? Sabi mo, oo. Tanong, dahil ang sanggol ay nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri, may pananampalataya ba? Yes or no? Alin? Hindi, no. Sabi mo kanina, ang walang pananampalataya hindi makakapagpuri ng wagas, sabi mo kanina. Tapos ngayon, inaamin mo, ayon sa nababasa, ang mga sanggol ay nakakapagbigay ng wagas na pagpupuri sa Panginoon. Ang tanong ko, may pananampalataya ba ang mga sanggol na nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri? Yes or no? Para sa amin, wala pang pananampalataya yung mga sanggol. So, kung walang pananampalataya ang mga sanggol, paano sinasabi sa Biblia na sila nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri? Ang sabi mo kanina, ang walang pananampalataya, hindi makapagbibigay ng wagas na pagpupuri. Ikaw mag-ano dyan, ikaw nagkukontradict sa sarili mo, kinukontra mo sarili mo ngayon. Ano ba talaga ang totoo? Nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang may pananampalataya o hindi? Kasi nakalagay dito, bro. Ayos magot, bro. Hindi, bro. Linawin mo dahil dami nanonood ngayon, dami nakikinig, ano? Kaya, Kinokontra mo ang sarili mo sa pagkakataong Hindi, ito. at Ano ba sinabi nila talaga? sa kanila, Ano ba talaga, bro? Nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang may pananampalataya Bitsa, o hindi? binabasa ko muna, Brad. Sige. Binabasa ko muna. Bitsa. Dito Kanina ka pa Bro, dyan daw, excuse bro. Yes? At sinabi na sa Bro, may kanila, nagtatanong bro kung anong sikta ba narinig mo itong baga ang kapatid natin? sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, o kailanman bagay hindi nyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Nabasa May ba o kama hindi? yan. May kama yan. Huwag mong diretsuhin. Kaya nga, nabasa. Oh, nabasa ang mga sanggol sa kanilang bibig lumalabas ang lubos na pagpupuri. Tama? Yes. Nagagawa ba yan ng walang pananampalataya? Ibig pala sabihin, yung mga sanggol, mayroon ng Hindi, sagutin mo. Sagutin mo, bro. Nagagawa ba yan ng walang pananampalataya? Dahil pag nagagawa yan ng walang pananampalataya, Bro Jando, pahirit isa bro. Dagdagan lang natin bro para mas maunawaan yan na yung mga sanggol kapatid, no? Kahit pa hindi sila Larino, ano ba yung Larino sa Tagalog bro Jando? Fluent, no? Fluent sa English. Hindi sila fluent katulad natin na nakakapagsabi na ng ating Diyos, nakakapag-express na ng ating pagkakilala sa Diyos. Ang mga bata bro, kilala nila ang Diyos. Hindi ba itinuro sa iyo yan bro? Kaya sabi diyan sa Matthew 21:16 na sila ay nagpupuri sa Diyos kasi kilala nila ang Diyos. Diyos mismo ang naglagay niyan sa puso nila na kilalaan ng mga bata ang Diyos. Hindi na nga sila dapat turuan ng mga malalaki eh.
Di mo ba alam yun? Dito natin makikita, mga kapuntos na nanonood ngayon, na sa kanilang aral may mali. Dahil sa Mm-mm. kanilang aral, pag walang pananampalataya, hindi makapagpupuri. At sa kanila, mga bata, walang pananampalataya. Pero sa Biblia, ang bata nakapagpupuri. So, paano At saka kilala, Badando, at kilala ng mga bata ang Oo. Panginoon. Paano nangyari na ang mga batang walang pananampalataya nakakapagpuri sa Panginoon? So, dito makikita na may kamalian ng kanilang turo. Ngayon, ikaw ang magbigay ng kalinawan dyan, Ito huling tanong brother. ko, brother. O, sige. Hello, bro. Oh. So hindi masama, bro, na ang malaki bautismuhan, hindi masama. Hindi masama na ang malaki. Ang Okay. dami nga sa amin dito eh. Galing sa ibang relihiyon. Okay. Galing sa ibang relihiyon, binautismuhan, malaki na. Oo. Hindi masama Kaya yun. Kaya nga nagtanong ako eh. Oh. At hindi rin masama magbautismo ng sanggol. Okay. Okay na ba yun? Tandaan mo kapatid, sa Great Commission, ang pinakautos ng Panginoon, no? Bautismuhan ang lahat. Hindi sinabi bautismuhan ang bata lang or bautismuhan ang mga malalaki lang. Kung hindi, lahat. Capital L, A, H, A, T. Lahat. Kaya kasama ang bata, kasama din ang matatanda, kasama ang babae, lalaki, wala ngipin, o meron man, babautismuhan yan. Okay na ba yun, Bro, brother? pwede ba magtanong ng isa kay bro? Sige, ano yung tanong mo, Brother Angel? Brother, sa turo ninyo, parang tama ba? Bawal bautismo ng bata? Yes, bawal sa kanila, bro. Hindi, tanongin bawal natin. sa amin. Manggagaling sa kanya yung sagot. Sige, ikaw sumagot ng bro. Bawal. Bawal. Okay. Biblical ba kayo dyan sa ano nyo? Lahat biblical, yung ginagawa nyo dyan? Yes po. Biblical. Okay. Nakasulat lahat sa Biblia. Ngayon, premise lang yon. Unang tanong ko, may mababasa ka ba sa Biblia magmula Old Testament hanggang New Testament? Sabi kasi dyan, lahat eh. May nakalagay ba na bautismohan nyo sila, pwera bata? Meron, wala sa Biblia. Sabi mo, biblical kayo galing sa'yo. Mayroon bang Kasi sa amin, bro, sa amin, kasi amin paniwala, ang dapat bautismuhan sa amin, yun dapat makapagsisi na. Hindi, categorical ang question. Meron ka bang mababasa na sinasabi, bawal bautismohan ng bata? Sabi mo, biblical kayo. Categorical, bawal bautismohan ng bata. Sabi ni Jesus. Wala. O, bakit sabi nyo bawal? Sabi mo, biblical kayo. Ito na lang, bro. Wait, kasi sa amin, bro, yung turo sa amin, Nasa momentum tayo, bro, dyan. Bro, ito. Yung malalaki lang. Bro, Yung sumampalataya na. O yan, yung malalaki lang, galing sa bibig mo. May mababasa kang bautismuhan mo ang mga malalaki lang. Meron, wala? Wala, yung sumampalataya lang, makapagsisi. Puro wala na naman. Makapagsisi na yan eh. Biblical kayo. Sandali lang, categorical. The question is categorical. First question, sabi mo, biblical kayo, bawal bautismo ng bata, nasa Biblia. Biblical. May mababasa ka sa Biblia, bawal bautismo ng bata, dapat matanda lang. Meron, wala? Categorical. Specific lang po ang question. Wala, kasi ang nakalagay sa Biblia, dapat pangaralan mo na eh. Answer Brother Angel, ang sabi niya kanina, ang babautismohan ay yun lamang nakapagsisisi. Bajanda at saka Brangel, pahirit isa lang, kasi kinonfirm na ito niya kaganina eh. Dito, makikita natin bro, kung talagang yung aral na natutunan mo. Kasi alam namin na ikaw ay sa bagay na to kasi naturuan ka lang eh. No? So, baka makatulong to bro na malinawan ka bro. No? Tatanong ko ito bro, kasi kinonfirm mo ito kaganina. Nung pinahayag ni San Pablo bro sa unang Korinto 10:2 na ang lahat na kasama ni Moises pati mga bata ay binautismuhan ng Diyos, na sumang-ayon ka nga na binautismuhan yun. Ito ang tanong ko bro, dahil binautismuhan sila ng Diyos, mali ba ang Diyos na nagbautismo kasama mga bata bro o hindi? Hello bro. Yan lang, isang tanong lang yan bro. Mali ba yung Diyos na nagbautismo kasama ang bata o hindi? Brother Ryan, Hindi. mali ba daw? Bro?
Ano bro? Mali ba daw yung na binautismohan pati bata sa sa unang Korinto? Ang Diyos mismo nagbautismo po dyan do. Oo. Nung time na kasama ni Moises ang buong Israel kasama mga bata, binautismuhan sila ng Diyos. Question again. Mali ba ang Diyos na binautismuhan niya ang lahat kasamang bata o hindi? Hindi. Oh, Oh, hindi siya mali. So, yung doktrina niyo ang mali. Oh, yun. Sa kanilang doktrina. Bro, tapusin ko lang yung sa akin, bro, John Ria. Sige, sige. Brother Angel. Okay, tapusin ko lang. Nasa momentum na tayo eh. Sabi niya, nung una, biblical is biblical sila lagi. Puro Oo. biblical. Sabi mo bro, bawal ang binyagan ng bata. Tinanong kita, saan mababasa ang Biblia? Dahil sabi mo, biblical kayo. Sabi mo, wala. Mayroon bang sinasabi diyan na matanda lang ang bibinyagan? Wala na naman. So wala kayo sa Biblia. Dagdag 'yun, bro. Inventong aral 'yan. Delikado 'yan. Tapos isa pa ang problema niyo rito, tanong ko, pangatlong tanong, last question. Sige nga, kung sakali man, kung sinasabi mong bawal, uulitin mo uli, bawal binyagan ng bata. Tanong, ano ba age dapat binyagan? May nakalagay o wala? Age para binyagan. Meron, wala. Wala na. Categorical uli. Pangatlo na yan. Age ng batang binyagan. Doon kayo magkakaproblema mga Ano, short. putol-putol yung Hindi, ang tanong niya bro, ang tanong niya is, meron ba daw sinasabi sa Biblia putol-putol eh. na edad? Kasi para kang galit eh. Bro, Hindi. hindi, Di ako galit. hindi naman galit si Angel. Brother Jando. Kalma lang. Nagpapaliwanag lang. Brother Jando. Nagpapaliw- Brother Jan, ikaw na lang yung kan ba? Sige. Kasi ang parang tanong galit ni yung kasama mo Angel, eh. ang tanong sa'yo ni Angel, ano nga yung tanong mo, Brother Angel? Ang tinatanong, hindi ba maganda reception ko sa'yo, bro? Hindi. Okay Hindi naman. Ewan ko kung sabi niya, putol-putol daw. Sige daw, try. Biglang naputol. Okay, sige. Ganito, sabi mo nga. Bigla na putol, Angel. Biglang Hindi, naputol. malinaw yun. Okay. Nakakonek lahat. Kung malinaw ang tanggap ko dito, malinaw ang tanggap din doon dahil nakakonek ako eh. Kaya ka ba dyan daw, bigla nga daw na naputol sa kay Angel. Doon sa tanong ko. Okay, ganito bro. Lahat na sinabi mo, sabi mo biblical, pero lahat ng tanong ko wala sa Biblia. Ibig sabihin puro invento. Malinaw yon. Pangatlo, para patunayan hindi kayo invento, na biblical talaga kayo. Ano nakalagay sa Biblia ang edad dapat bautismuhan ang tao? Yan. Ano nakalagay sa Biblia na edad na Di, dapat nakalagay bautismohan ng tao? Yung makapagsisi na. Isang talata Edad yan, bro. tinatanong ko. Brother Angel, sabi niya Yes. yung Yung nakalagay sa makapagsisi na. Biblia bro, yung sumampalataya. Edad Sabi niya, nga. Sige, sa ano niyo bro, sa paniniwala niyo, anong edad ang tao para makapagsisi? anong edad? 12. Ayon sa Biblia, O, 3C, biblical kayo, sabi mo. Ayon sa Biblia, edad. Edad specific, no? Huwag kang pupunta kung saan-saan. Edad specific. Edad, bro. Anong edad ng bata na Hindi, ang tao. marunong na siyang 12 yata magsisi? eh. Wag 12 yata, yata or biblical 30. kayo eh. Dapat lahat ng sabihin mo ayon sa Biblia, sabi mo, biblical kayo. Anong edad dapat binyagan ng tao? Brother Ryan, anong edad Nawalan daw ayon sa Biblia na Dapat. pwede binyagan ng Dapat. tao? O sige bro, aminin ko, hindi ko alam. Ayun, hindi niya alam. Brother Angel. Ayun. Si Tapos Anis, na, bro. sabi mo Anis eh, di ba? Oo, biyanis talaga dahil marami nanonood. Ang pangit naman. Brother Jando, Yes, ba tata? makisawsa na lang ko konti dahil ang sabi niya palagi ginalit-ulit niya magsisisi ng kasalanan. Pakibasa na lang yun. Hindi ang pag-ano ko sa kanya parang patuloy siyang nagsusuri. Baka mabalik pa yun sa Katoliko eh. So sa gawa 2:38 yun ang ginamit niya pero patuloy sa 39. Okay, ating basahin sa Gawa 2:39 kasi doon siya nakapokus sa 38. 39 tayo. Sabi sa Gawa 2:39. Basahin na lang yung 38 para sa malinaw ang sinabi niya sa kanya nga kailangan magsisisi. Sige. Sabi ganito. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo
at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Yun. Okay, malinaw brother na ang pangako ng Diyos sa binyag o bautismo hindi lang sa mga matatanda, pati yung mga anak. Ang sa inyo yung matatanda lang. So, isa na lang brother John do, yan ang dahilan sa kaso po ni Ananias sa Gawa 16:13-16 na si Ananias na ang narinig sa aral ni San Pablo, pero lahat ng pamilya na Ananias ay binabautismohan kahit pa hindi na pinag-aralan. Pagibasa lang brother John para malinaw yon na pati palang mga anak kasama sa pangako ng Diyos patungkol sa binyag o bautismo. Ano yan, So sa brother? kaso ng Ananias, Gawa 16:13-16, pakibasa na lang. Gawa 16, 13, 16. Jando. Oh, wait lang, basahin ko Bro. muna. Ang sabi dito ganito. Bro Jando. Yes? Bro, dito sa Brother, makinig ka muna brother sa basahin brother John brother para malaman mo. Basahin ko daw muna, sabi ni Brother Tata. Sabi Hmm. ganito. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nagipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nagkakapanghula. Ito ba Tata? Yung si Ananias, sandali lang. Ano na lang sa 13 hanggang 16 yung brother John do? Yes. Yung 13, banggit ba sa Ananias? Walang Ananias dito. So, sa ganyo Lydia na lang, si Lydia. Ananias. Lydia lang, 14. Kabilang sa Lydia mga- pala, Lydia. Sige, pakibasa. Sorry. Nakamali, Kabilang Lydia sa pala. mga nakikinig, ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ng kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. So, malinaw, brother, na si Lydia lang ang nakinig sa aral ni San Pablo, pero ang lahat ng pamilya ni Lydia, binabautismohan. Yun ang pangako ng Diyos, hindi lang sa mga magulang, pati yung mga anak ayon sa Gawa 2:38 sa 39. Ang sa inyo ay mga matatanda lang, mga magulang lang, hindi nakasali yung anak. So, contradict na yun na kayo sa mabasa sa Biblia. Yun lang, Brother John, maraming salamat sa pagkakataon. Okay, Brother Ryan, okay na ba yun? so yung sinabi sa kasamahan mo, bro, yung sa amin matatanda lang, hindi naman ibig sabihin matatanda lang. Kasi yung mga Alam edad ko ng 12. alam ko bro, dahil ako'y dating Sabadista, nagbabautismo kayo ng 9 years old, hindi ba? Hindi hindi ako Sabadista, bro. Hindi, ako ba? Kayo ba, nagbabautismo ba kayo ng 9 years old o hindi? Hindi. 10, Hindi, 12. 11, 12. 12 lang. 12 kayo nagsisimula ng bautismo ng 12 years old. O ngayon, asan sa Biblia mababasa natin na ang 12 years old lang ang batang marunong ng magsisi? Wala nga yung Ayun, edad wala na rin. gayon. O ngayon, bro, lahat ng binautismohan na tumawid sa dagat na pula, kasama ang mga bata, sila ba lahat nagsisi para bautismohan o hindi? Magsisi. Saan mababasa na silang lahat ay nagsisi? Wala nakalagay eh. O, ba't mo sinabi silang lahat nagsisi? Wala pa nakalagay. Mukhang may diferensya ang turo sa inyo, bro. Okay na ba yun? Hindi, bro. Bitsa. Sige. Gusto mo Siguro, patuloy? hindi pa siguro ako masyadong makuhaan sa doktrina. Parang ganyan na nga. Sabi mo kasi lahat sila nagsisi yung tumawid sa dagat na pula. Saan ang batayan mo na silang lahat na tumawid sa dagat na pula nagsisi? Wala naman mababasa. Ba't mo sinabi nagsisi? Wala palang mababasa.
Bro, kanina pa yan biblical siya ng Di- biblical. sabi Nasa mo, Biblia, biblical nasa kayo, Biblia. biblical kayo, di ba? Lahat ng mga tanong namin bro, wala sa Biblia. Wala mga si Biblia ang pinagsasabi mga mo. sagot So, niya. mag-isip-isip ka bro, biblical ba talaga kayo? Niloloko Biblical ba ka lang talaga ng- kayo, bro? O, kasi sabi mo kasi ngayon, tumawid. Sila lahat nagsisi. Yung silang lahat nagsisi. Tumawid sa dagat na pula, silang lahat nagsisi. Biblical ba yan o gawa-gawa mo na lang? Dagdag na naman yan bro. Oh. Wala ka ba, biblical Yung- kayo dyan? Loloko ka na dyan bro. Madala yan. Oo. Yung sinabi mo ba na silang lahat na tumawid sa dagat na pula ay nagsisi, yun ba biblical o gawa-gawa mo na lang? Sa Korinto? Oh, silang lahat na tumawid sa dagat na pula. Silang lahat na tumawid sa dagat na pula. Sabi mo silang lahat nagsisi. Walang Yun ba ay biblical o gawa-gawa Walang mo na lang? nakalagay. Walang nakalagay dyan na magsisi. Pero itinuro Yun naman ni nga. Pedro na dapat magsisi bago Yun nga, batismuhan ang tanong ko nga, wala kasi sinasabi sa Biblia na ang babautismohan ay yaon lamang nagsisisi. Walang sinabing gano'n sa Biblia. Kawawang Mongoloid okay. sa inyo, hindi mabautismohan ng Mongoloid sa inyo. Sa inyo ba bro, pag Mongoloid, hindi kailangan bautismohan ng Mongoloid? Tanungin ko lang bro, sa inyo ba? Pag Hindi may ko alam. anak na Mongoloid, hindi binabautismohan ng Mongoloid? Hindi ko nga alam eh. Hindi, Kasi posible bro, hindi naman, bro, na walang makapagsising Mongoloid. Oo. Posible naman na walang Mongoloid. O paano yan? Hindi pwede Bro. magsisi yun. Hindi mo bibinyagan. Ang tanong ko, kung sakali may kasamahan kayo na mayroong anak na Mongoloid, babautismohan nyo o hindi? Hanggang tumanda yun bro, Hindi ko kamo. alam Special child. Hindi, sagutin mo kasi ang inyo kasing aral kasi, hindi babautismohan kung hindi pa marunong magsisi. Ang Mongoloid, hindi yan marunong magsisi. So tanong ko sa iyo ngayon, kung sakali may kasama kayo na nagkaanak ng Mongoloid, hindi nyo ba babautismohan? Batismuhan siguro. O ngayon, babautismohan nyo. Ba't nyo babautismohan? Hindi naman marunong magsisi ang Mongoloid. Bro, mukhang may diferensya ang turo sa inyo, bro. Mahirap maging sulpot, Brother Jando. Oh, mukhang may diferensya ang turo sa kanila. Babautismohan. Mahirap talaga maging sulpot. Babalik na lang kayo sa Katoliko, brother. Sa amin, bro, sa amin sa Katoliko, pag binautismohan, sabi sa Biblia kasi sa Roma, Marcos 15:16, pag yan ay babautismohan, maliligtas yan. Yan yun sa amin, sa ano. Isa yan sa amin, ha. Oh. Pag binautismohan ka, maliligtas ka. Yung Mongoloid, hindi yung marunong magsisi. Sa amin, kahit hindi marunong magsisi, kung intensyon ng magulang na iligtas ng kanyang anak, babautismuhan namin yan. Ganyan sa amin. Sa inyo, hindi. Ngayon, nahihirapan ka sumagot sa Mongoloid. Pero okay lang yan, Brother Ryan. At least, ito isang daan para magbigay sa iyo Sige, bro, sige, ng bro. kaalaman na may something wrong sa aral. It's either sa amin o sa okay, inyo. So, nasa iyo na ang paghahatol kung sino talaga ang nasa maling turo. Kasi sa amin, kahit Mongoloid, pwedeng bautismuhan kung intensyon ng magulang na iligtas ang kanyang anak. Yun. Okay na ba yun, At bro? hindi lang sige, yun bro, bro, sige, pagka nakarating ka uli sa pastor mo, sino man, tanong mo, bakit tayo hindi nagbibinyag ng bata, ano ba talaga edad? Ayon sa Biblia. Oh. Okay? Ayon sa Biblia, edad. Sige, Tanongin sige. mo, medyo nagdududa ka na rin sa ano mo sa sektang inaniban mo. Oh. Ayon sa Biblia, ano pong edad? Kasi, Pag sinabing wala, sabi nyo, biblical po tayo rito sa ano natin. Ayon po sa Biblia, ano ba talaga age? Or pag sinabing pinilit magsisi, o sige, paano po yung mga special child or special person? kawawa Kahit naman. kumanda na yan. Mga special po sige, yan. bro. Hindi naman marunong magsisi yan. So lahat po yan, hindi Bro. sasablay sila. Mag-isip-isip ka na bro. Bro. Bro, dyan to. Mas maganda siguro bro, doon lang kayo magtanong siguro sa kung ano. Kasi hindi pa ako masyadong magaling sa doktrina ipapasok namin. mo rito, bro, bukas ng gabi, ipapasok mo rito yung pinakamagaling sa inyong mga aral. Pinakamagaling Ayun, ha. Bishop. Pinakamagaling. Brother,
Mas maganda siguro, yung lahat ng tanong namin dito, kung hindi mo kayang sagutin, itanong mo sa pastor mo. Kung kaya ba niyang sagutin. Yun na nga, siya na lang ang Siya na lang magtanong kung hindi niya Pag kaya dalhin dito yung ano, di ba? lumayas ka na dyan pag hindi niya masagot. Okay na yun, bro, Ryan. Sige, Ay, pasok salamat. namin yung bishop namin dito, bro. Oh, sabihin mo sa bishop mo na siya ang pumasok rito at siya ang magtanong. Kung hindi mo kaya yon, ikaw na lang magtanong sa bishop ninyo. Okay na ba yon? Nadidinig po ako dito. Sige. Si Bishop Jose, bro, kaya mo yan, bro, nang magtanong, halimbawa, bro. Anong reliyon na yun, brother? Na mayroon silang bishop eh. Anong religion ka, bro? Ba't meron Fourth kang watch kasi bishop, ako, bro, eh. Ha? Fourth watch kasi ako, eh. Four? Fourth Ano yun? watch. Fourth watch, bro. Mga born Fourth again, watch. fourth watch. Fourth watch. Church of Christ, fourth watch. Fourth okay. watch. Yes, yes. Diba yung Foursquare pala? Foursquare. Di ba yung fourth? So dahil may fourth watch, di may third watch. Sino yung third watch? Basta, yun ang kanilang ano, may nakalagay na fourth watch. Okay na Fourth yun, Brother watch. Ryan. Brother Ryan, Fourth watch. ito na lang, gawin mo na lang, Brother Ryan. Ikaw na lang matanong sa pastor nyo, sa bishop nyo, sa mga tinanong namin sa'yo, nahihirapan ka sumagot. Okay na ba yun, Brother Ryan? Sige, bro. Okay, thank Pero you. kilala mo yung church namin, bro. Brother John daw. Alam ko lang dati may nakadebate si Eli Soriano na fourth watch. Ewan ko kung kasamahan nyo ba yun.